in a world that often says, "It's impossible." Do these words really belong to us? In Matthew 19, Jesus turns the doubt inside out and invites us to see what's possible with God. Jesus has just challenged a rich young man, revealing that true wealth isn't in possessions but in surrender. The disciples are stunned. How can anyone really live this out? Then comes a promise that answers the doubt from the crowd and from our own hearts. Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Then Peter spoke up, "We've left everything to follow you. What then will there be for us?" The point isn't about giving up ambition. It's about aligning our desires with God's power. When our impossible meets God's possible, transformation begins, personally, relationally, and missionally. So how do we live this out today? Prayer that changes us, generosity that reflects God's heart, and a daily surrender that makes room for miracles. If you're ready to trust the impossible, hit subscribe and join us as we explore how God's power transforms ordinary lives. Ato na natun-an nga sa dira ginagi siya sa 3 ka tawo. Kag isa sini may nagsiling nga ini nagrepresentar sa anak, amay kag espiritu, pero may nagsiling nga din duha sini ang malulunda, isa ang Ginoo. Kag gitawag ni Abraham nga Ginoo. Sa dira nga iya ginamuma, sa dira nga iya ginpakaon, sa dira nga iya ginsagud, kag ipapasilong sa iatulda sa pagkatapos sa nagkauna, nagsiling ang isa, diin ang imo asawa. Kag nagsiling si Abraham ara sa tulda, siling siya, sa amoni nga bulan magabalik kami, kag dayon si Sarah may anak na nga lalaki. Kag si Sarah dito sa luyo, nagkadlaw siya. Paano ni matabo? Waay na ko pamulanon. Naglapaw na ko sa kalendaryo. Ang akon bana, tigulang na. Paano ni matabo? Siling ang Ginoo. Nga nagkadlaw asawa mo. Nga nagkadlaw ang asawa mo. May malisod bala nga hindi mahimo sa Diyos. Ito sis, ang aton gid-drive out diri amon nga ang hospitality kag ang generosity mag-aani sa impossibility. Palakpakan nato ang Ginoo. Sa dira nga ari ni nga kinaiya sa tao ang pagkamatinatapon. Ara ni nga kinaiya sa tao ang pagkamagihatagon, pa-eksperensyahon sa Dios sa mga butang nga di imposible. Tungo kay ang Dios naton nga gialagad hindi nilawlaw. He is the God of impossible. Aton ginbasa, kag-reviewon naton pagbasa, ang gitog Jeremias Kapitulo 32, 17, kag ang gitawag Sicaraya chapter 8, verse 6. Basahon ta. O Ginoong Diyos, gintuga mo ang kalangitan. Baskugon naton. Gintuga mo ang kalangitan, kag ang kalibutan paagi sa iwo puwerte nga gahom. Wala gid sing butang nga hindi mo mahimo. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga kung kitaya, magtutom lang ta sa Ginoo, may mahimo gid ang Diyos sa aton. Palakpakan na ito na Ginoo. Pero kung hindi ganita magsunod sa principle, parihas lang nga gigapos na ito ng Diyos, aton sa gilimitahan, nga hindi sa kahimo sa iya mahimo para sa aton. Kagdayon ang Sicaraya chapter 8 verse 6. Ang Sicaraya chapter 8 verse 6. Pasahon na to. Nagsiling pa ang Ginoo nga makagahom. Siguro daw imposible ini para sa akon katawan nga nagkalabilin. If we could contextualize the issue, kita ang nabilin sa linog, palakpakan na to ng Ginoo. Kita ang nabilin sa bagyo. Kita ang nabilin sa gitawag nga nagakatabo sa sining nga kalibutan.
Kag dayon kung kaisa mag-abot sa aton nga diin imo daw imposible na nga makasurvive ta, pero ang hambal sa Ginoo, pero hindi ini imposible sa akon. Palakpakan nato na Ginoo. Basi kon imo makita iya, salin na ta sa nahurot, salin ta sa problema, salin ta sa balatian, salin ta sa kapigadon, salin ta sa mga presyur sa sini nga kalibutan, halin ta sa gitawag ya kasalanan, kalautan, pero kon magtapik lang ta nga matuod-tuod, wala sing hindi mahimo sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kag dayon, ining ikatatlo kag gitawag ya, amo ni ang aton hisgutan. To kay mahisgot pa ta, may ikaapat pa nga hisgutan naton sa resulta sa sining encounter ni Abraham kag sa Dios. Ito sis kon ikaw yung maka-encounter ka, may relasyon ka sa Dios, may matabo sa imo tungod kay imo makita ya ano ang ginhimo sa Dios sa iban nga mga tao, himuon na niya sa aton because God has no respecter of person. I really believe, according sa mga church fathers, nga diin kung ikaw may pagtuo, kag debosyon, kag consecration, pariha sa kay Apostol Peter, makita mo nga ang Diyos maghimo sing mga katingalahan suno sa iya gihimo kay Peter. Kung ikaw kuno may pagtuo, kag may pagpangamuyo para kay Cornelio nga senturyon, ma-experiensyahan mo nga bisan ang gitag malulunda sa kalangitan, suguon sa Ginoo agud pagpahibalo sa imo sa maayo nga mga butang. Entonces, tandaan tani nga ang limitasyon hindi sa Dios. Palakpakan nato na ang limitasyon ari sa aton. Palakpakan nato na Ginoo sini. Ang problema hindi sa Dios. Ang problema ari sa aton. Amo na nga kon aton lang taon ang ikatatlo. Tungo kay wala naton gilista dire nga may imo makita ang Dios ya imposible mamutig. Kita posible ta nga mangin makabutig, posible ta nga kita makapamakak, pero ang Dios ya imposible gid nga mamutig siya. Entonces, kung naghambal siya nga may mahimo sa imo, kung imo himuon ini nga mga butang, may mahimo gid siya to kay hindi siya butigon. Palakpakan nato ang Ginoo. Kag dayon sa sini nga passage, gusto lang ako nga ikuan sa inyo itong amo ning the most conflicting passage sa scriptures. Kagdamo sa mga may kwarta nga diin, imo makita way na explikari sini, kag imo makita nag-atras sa pag-alagad tungod kay nahadlok sila sa sini nga passage. Imo makita iya gintulok sila ni Jesus kag ginsilingan. Kung sa tao lang hindi gid ini mahimo, pero kon sa Dios ang tanan butang mahimo. Ini nagsugod nga kasaysayan sa rich young ruler. Ano ni siya? Batanon, may posisyon, kag dayon manggaranon nga tao. Isa sabto kation may isa ka tawo nga nagpalapit kay Hesus kag nagpamangkot. Aton basahon, manunudlo, mas kugunta, manunudlo, ano bala ang maayo nga dapat ko himuon agud maangkon ko ang wala sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ang isyu sini kabuhi nga wala sing katapusan. Inang gawali sa higad sa dalan nga tag-apat sila kabilog, tag-tatlo. Dahil kasulod sa merkado may nagwali, diri sa Arbis may gawali dito tubangan sa gitog SM. Ang ginahisgutan permi, kabuhi nga way katapusan. Palakpakan na ito na Ginoo. Entonces, within sa tao, there is a craving of immortality. Sa dayon kapatay si Socrates, gisumon niya si Plato, gisumon niya si Simias, o kinakahibalo na siya, nainom na niya ang himlak. Siling pa niya, isa sa mga tradisyon nagsiling, ngay mo makita, ako ya,
Mapanaw nako tungod kay imo makita iya gikuan siya sa mga Athenians nga gimanipulate niya ang mga batanon. Mapanaw nako. Siling pa niya, way nako panahon. Siling siya, guwa kamo sa Greek bullted civilization. Pangitaan ninyo ang mystery of immortality. Within sa kay Socrates, there is a craving for immortality. Tungod kay ang tao gitugan ni nga hindi mapatay. Napatay lang siya tungod sa sala. Palpakan na ito na Ginoo. Pero ang craving, ang desire sa immortality nagapabilin. Abi mo lang, imo makita nga may, sa panahon sa kalag-kalag, sakong minisahay, ang issue is immortality. Nga ang nabilin nga mga himata, gusto pagin nga din, masiguro ang mga kalag nga din, ara sa immortality. Kagamuni nga batanon, rich, young ruler. Ara sa iya, batanon siya, manggaranon siya, kagdayon, imo makita iya. May posisyon siya kag poder. Pero there is something lacking with it. Ito sis, ang iya posisyon, ang iya riches, ang iya kamanggaran, hindi ni imo makita, nakapaumpaw sa iya, craving for eternal life. Amo na nga, sa nakahibalo siya, nga ining gituwag ya humble teacher from Galilee, ang ginasinggit amo ang kabuhi nga way katapusan. Na obligar siya palapit pre kay Nicodemo. Manunudlo, ano bala ang maayo nga dapat ko himion agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Question. Ano? Dayon nagsabat ang Ginoo, bersikulo 7. Nagsabat si Jesus, nga nagpamangkot kang sa akon kung ano ang maayo. Isa lang ang maayo, kag wala sing iban kundi ang Dios. Palpakan na to na isa lang maayo. Na, siling pa niya, kung gusto mo nga makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, tumanon mo ang mga sugo. Amo na yung mga Seventh-day Adventist. Di mo makita. Amo ni ang ilagitindugan. Kagdayon, anong hambal sini nga tao? Versikulo 18. Nagpamangkot siya liwat. Ano nga mga sugo? Tugog kay nalidyabol siya nga ang gitawag ya sugo sa Ginoo nga gihatag kay Moses may 4 ka sugo divided into 4 ka sugo na meron moral. Gitawag ya napulo ka sugo. Sikan is ceremonial. Nga kung ikaw gitawag magsimba ka, magdala ka sing gitawag tartuldab, magdala ka sing karnero, magdala ka sing kanding, magdala kung dako gid ang imo sala, magdala ka sing baka, kag amo na ang ihawon kag ang dugo sina amo ang bayad sa imo sala. Gitawag ceremonial. Nalidyabol siya nga ang kasuguan ni Moses may parte sa law of health. Nga hindi ka magkaon sa mga way himbis, hindi ka magkaon, gitawag yan ni pantat, hindi ka magkaon sa gitawag yan nga, mga gitawag yan nga pasayan, tukay ang pasayan, may himbis pero gaatras, kaon ka manok kay may himbis mang manok. Dayon, nalidyabol siya. Nalidyabol siya sa civil nga kasuguan nga at the time nga nagwa ang mga anak sa Israel pagsulod sa promised land may civil nga kasuguan kag may panggobyerno nga gi-establish nga ara sa gitawag theocratic nga gobyerno, hindi kay gitawag gobyerno nga demokrasya, hindi kay komunista, kundi hindi kay monarkiya, kundi theocracy nga gobyerno, the rule of God. Kagdayon, ano ni siya? Nagpamangkot siya liwat. Ano nga mga sugo? Nagsiling siya, hindi ka magpatay. Na, di na nasulat sa moral nga kasuguan. Ikado, hindi ka magpanginbabay. Na, hindi ka magpangawat.
Muning natabo karon sa aton paggobyerno. Kung imulang tao na, di man na pangawat, remedyo man na. Imo makita, hindi ka magsaksi sing butig na padayon sa 19. Tahuron mo ang iyong may kag iloy. Kag higugmaon mo ang imo si kataw parehas ang imo pagkigugma sa imo kaugalingon. Kumplito ang gitawag ginhambal ni Dios. Versikulo 20. Nagsabat ang pabatanon. Ina tanan gintuman ko. Ina tanan gintuman ko. Ano pa bala ang kulang sa akon? Hindi gali basta ang pagtuman sa napulo kasugo. Hindi gali basta nga hindi ka mangawat. Hindi gali basta nga hindi ka magpanginbabay. Hindi ka magpanginlalaki. Tungod kay bisan ini nga mga butang imo mahimo, there is still a craving for more. Tungod kay ang kaluwasan hindi ni gitawag iya ano nga area kundi to form an attachment to the personality of the Son of God. Ito sis nga, ano pa bala ang kulang sa ako? Kag abi mo lang sa gitunan ko ni, nakasiling ko nga special treatment ni sa sining nga tao. Kay damo sa mga tao nga nakikita sa Dios nga diin manggaranon pa sa sining nga tao, pero wala hambali sa Dios kaangay sini. From Genesis to Revelation, amula ning special treatment. Amo na nga hindi nimo ni mahimo nga gitawag nga pundasyon sa gitawag doktrina. Tungod kay imo makita espesyal nga treatment ni tungod kay may kuhaon ang Dios sa sini nga tao. Palakpakan nato ng Ginoo. May gitawag operahan ang Dios sa sini nga tao. Nga kung hindi gani ni gitawag makuha anuman nga tuman niya sa sugo, anuman nga tuon niya sa gitawag moral, ceremonial, civil kag law of health, nothing waay mangyari sa iya kabuhi, especially sa area sa eternal life. Siling pa niya, ano pa ang kulang sa akon? Amuni nga, sa gibasa ko ni, I really, daw na maurungan ko kung kaisa. Kaya nga, waay parihas hindi nga natabo mo. Si Nicodemo, imo makita, gitawag na si Nicodemos Ben Gurion sa gitawag klaro gid nga ngalan niya. Imo makita, nag-istorya sila sa kabuhi nga wala sing katapusan, pero ang ginuwag gigadiman sa siningat tao. Nicodemos, Joseph of Arimathea, tanan, si Abraham, imo makita, just imagine, 300 ang iya gitawag, 300 ang iya gitawag sulugoon. Luglahugan mo na 300 ang iya sulugoon, kagda at the same time, amutong military forces ya, 300 kung tatagpila kadibog gipirdi ni Abraham sa inaway dito sa gitawag sa panahon nga ginbihag si Lot upod sa mga hari sa Sodoma kag Gomora. Pero why? Hindi mo mabasa. Si Job, nakik-encounter sa Diyos, pero hindi mabasa nga pareha sila nga treatment. Amo na nga mag-isip kita sa sini nga passage. May kwarta man takag sa wala, mag-isip ta sa sini. Tungo kay imo makita special treatment nga gitawag yang requirement sa Ginoo. Padayonon naton pagbasa. Nagsabat si Sos. Basahon naton. Kung gusto mo nga wala ka nagid sing kakulangan sa panulok sa Dios. Ang nanghambal ni Sos. Kung gusto mo nga wala ka nagid sing kakulangan sa panulok sa Dios, magpauli ka kag ibaligya ang imo pagkabutang kag ang kwarta ipanghatag mo sa mga imol. Sa sini nga paagi mangin manggaranon ka sa langit. Ito sis ini nga tao manggaranon ri sa duta pero hindi manggaranon sa langit. Magbalik ka kag magsunod sa ako. Ano ang kwaon sa Ginoo sini nga tao? As I dig deeper sa pila ka adlaw na kon nga pagtuon sini, ang kwaon, ang kadalok kag ang kahakog sa sini nga tao. Palakpakan nato ng Ginoo. Nga tungod kay ang 22 nagsiling. Pag
pagkabati sadto sa pamatanon, naghalin siya nga masinulubon kay madamo ang iya manggad. Naghalin siya sa masinulubon. Ano ang masakit sa sini nga tao? Is the word covetousness. Ano ning word nga covetousness? Covetousness, basahon ta. Covetousness is worship of creation instead of the Creator. Imo ginsimba ang mga butang nga tinuga. Gipakamahal mo ang mga butang nga hinatag sa Dios sa imo kaysa Dios nga naghatag. Palakpakan nato na Ginoo. And that is the word covetousness. Amuning kuhaon sa Ginoo sa iya. Amuning masakit ya. Kag ako nagapati, hindi lang ang nagmasakit sini ang manggaranon. Hasta ang gitawag ara sa gitawag ya basurhan. Nagmasakit sining covetousness. Bisan sa uma, nga manaya ang obreros because of the word covetousness. Sa una, dito sa uma, ang namatdan, amo na mag-isip, pero karon ang tag-iya, hindi na magkumpiyansa. May manug-isip na, tungod kay kung ang namatdan nag-isip, dayaon niya ang pag-isip because of covetousness. Amo ning problema sa ato nason, covetousness. Worship of creation instead of the Creator. Kagdayon, the highest treason against the King of Kings. Tungod kay kung ari ni, imo palanggaon ang hinatag sa Dios kaysa daghatag. Palakpakan nato ng Ginoo. Amo na nga kung imo lang taon dire, sa gitawag yang kung basahon mo ang gitog Lucas kapitulo 12 bersikulo 21. Amo man ina ang matabo, basahon ta. Amo man ina ang matabo sa tao nga nagatipon sang manggad para lang sa iya kaugalingon, pero pobre sa atubangan sa Dios. Everybody say. Gusto sa Ginoo, way sa ga-discourage sa imo magtipon ka manggad, pero gusto po siya nga mangin manggaranon ka sa langit. Palakpakan nato na Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ini nga tao, way siya ang Ginoo hindi interesado sa iya manggad. Tugkay ang Ginoo nga gitawag iya nakighambal sa iya, amo lang naghatag siya manggad. Gusto sa Ginoo nga kuhaon lang ang kadalok sa iya, kaagod nga hindi lang siya magmanggaranon sa sini nga duta, kundi magmanggaranon siya sa pihak nga kalibutan. Akon gikuan ang isa sa mga atong lupis nga nangin gitawag kuan sa Secretary of Natural Resources. Ang natabo karon amo gid ang iya ginhambal. Nga kung hindi mapugnan ang kadalok sa mga manugmina, sa mga dagko nga mga illegal loggers sa Mindanao, imo makita ang Sierra Madre, imo makita iya, suno pa sa iya, amo ni ang gitawag iya, amo kuno ni untani, ang gihatag sa Ginoo sa aton nga kung hindi ni panumbahon ang kahoy sa Sierra Madre, hindi ni ulingon sa tao, hindi ni tinutuhan sa tao, amo ni mag-neutralize sa baha nga natabo sa Manila. Pero way to siya ato nga lupis to, babae to, napatay na lang. Way to liwat, gipahalin to siya to kay damo sa mga gitawag, yung mga ara sa Senado, mga manggaranon nga nag-upo sa iya, even sa Mindanao. Di ano ni natabo.
Ano ni ang isyo? Is covetousness. Kagdayon, ano panghambal sa Biblia? Kay kun, basahon ta. Abi mo lang, aton gini tunan. Kay kun, kwarta na gani ang aton palabihon. Hindi na ang Diyos, amo ini ang halinan sang tanan nga klase sang kalainan. Sabi mo lang, tuod niya. Isa sa akong mga hinablos, tulo ni sila ka grupo. Nagsaligi ko nga ining duha ka grupo, amo ang tingog sa tanan, pero gali hindi. Nag-ilinaway sila sa Arindo, sa Dota. Dagdayon, ginpatawag ko sa duha ka grupo, Tiyo, ikaw na lang mag-ariglar sinito kay hindi na dawaton ang ila partida. To kay nag-ilinaway na kami. Na, magpakaisa. Amo na ang hambal sa Biblia. Ang kwarta, amo ning gihalinan sa tanang nga kalainan. Nga nag-ilinaway ang mga magtuod, mga mag-utod. Nga may kabataan nga magpatay sa ginikanan. Tungod sini. Amo na nga kitaya gitudluan gid sa Ginoo agud nga indi ta mabiktima sini nga mga butang palpakan nato na Ginoo. Tungod kay kung indi insakto ang aton paggitog pagtuon na tungod sini, ako nagapati money, material wealth is like a seawater. The more you drink, the thirstier you get. Waay tao nga immune sini. Kung imo makita iya magdamo na ganini, waay ka kaumpawan. Kung ikaw hatagan sa Ginoo sig 1,000, 1,000,000 ang imo gipinsar, kung hatagan kay 1,000,000, 1,000,000,000 ang imo gipinsar. Because money and material things is like a seawater. The more you drink, the thirstier you get. Amo na nga gitudloan ta sa Ginoo, nga diin gitudloan ni nga tao nga hindi ang mahalon niya ang hinatag kundi ang Dios nga naghatag. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga dimor nga hatagan ka sa Dios, babatyagan nimo nga gipanalanginan ka sa Dios, you must consider the maintaining factors. Si Abraham was very wise. He was wise enough sa dira nga gibutang sa Dios dira sa Beersheba. Gibutang sa Beersheba. Beersheba is the place of abundance, the place of prosperity, lacking nothing. Kung sulugoon 300, imo makita sa gisugo niya sa Eliezer dito pagpakuha sa gitawag yung kwan, sa pagpakuha sa pagpakuha sa gitawag yung mga butang, imo makita ang deklarasyon sa ikaduha nga kaliwatan nga amo si Isaac nagsiling, madamo ni sa amon dito sa amon lugar. Hindi ka magproblema sini. Ito says, lacking nothing. Pero imo makita, tandaan ninyo nga si Abraham, kabalo mag-maintain sa ginhatag sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Sa dira nga ara siya sa kabuganaan, ara siya sa gitawag iya kabuganaan, imo makita iya, gitilawan sa Dios, pagpasimba, dito sa bukid sa Moraya kagipalakat sa sing 3 ka adlaw agud magsimba dito upod si bata. Kag si Abraham nagsunod sa Dios. Entonces, sa dira nga bendisyonan ka sa Dios, panalanginan ka sa Dios, hindi kagid tandaan nimo nga ang imo pagpasalamat, ang imo pagdayaw, ang imo pagsimba, amo nang maintenance factor nga din ang Ginoo. Hindi magbiya sa imo. Tungod kay tandaan mo ni nga kung ang presensya gani sa Ginoo ara ang mga butang imo gikinalan
ara na upod sa Dios. Pagpakan na to na Ginoo siya. Even Solomon sa Book of Apocrypha, sa Wisdom of Solomon, imo makita iya, ako nakita si Solomon may personal nga testimony, siling pa ni Solomon, hindi ko way ko sing kinatuhay sa iban nga mga tao. Natawo ko sa pagpakasala, sa pagpakighilawa sa akong iloy kag amay. Sa pagkatao na kon, pareha ko sa iban nga tao nga nag-uha ko. Pareha ko sa iban nga tao nga naka-encounter sa gitong mga kasakitan. Way ko kinalain. Siling pasabok o Apokripa. Pero sa dira nga nakamarasmas ko, nakaintindi ko, nangamuyo ko sa Ginoo sing wisdom. Kagdan gihatagan niya ko sing paghangop. Gihatagan niya ko sing gitong pag-intindi. Kagdan upod sini. Nag-upod ang mga maayo nga mga butang sa akong kabuhi. Palpakan na ito na ginusin. Ito says, kinanglan kabalo ka sa pagmintin. Kabalo ka nga hindi ang hinatag, amo ang imo simbahon, kundi ang naghatag, amo ang imo hatagan sig pag-italupangod, nga din ang iya requirement sa imo, ang iya handom nga ipahimo sa imo, ang mission nga gipabuhat sa imo, hindi ka gid mag-atras tungo kay sa sina nga din kahimtangan, ang Ginoo hindi gid magpabaya sa imo. Pagpakar na to na Ginoo siya. Ano nga iban nga mga tao sa sobrang handom sa kwarta, nagtalang na sa pagtuo, kag napuno sang kalisod ang ilang mga tagipuso. Hindi ni matabo sa aton. Amo na nga giedukarta. Balikon na kon, isa lang ang handom sa Ginoo nga kuhaon sa kabuhi sa sini nga tao is the word covetousness. Ano ang Episo Kapitulo 5, versikulo 5? Nga kuhaon gini. Episo Kapitulo 5, versikulo 5. Tandain ninyo, basahon ta, tandain ninyo nga hindi masakop sa paghari ni Kristo kag sang Dios ang mga naghimo sang immoral nga pakigrelasyon. Ano ni? Nag-engage sa sexual nga relationship without the blessing of marriage. And that is the word fornication. Kagdayon, ang mga naghimo sa mahigko nga mga buhat. Kama, kag ang mainangkunon, covetousness. Kay ang pagkamainangkunon, isa man kasahi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Entonces, ini nga tao, nagasimba sa Diyos-Diyos. Kag hindi istatwa ang yagisimba. Ang yagisimba, hindi kay gitawag larawan, kundi ang yagisimba. Ang manggad na ginhatag sa Diyos ay. Yes, agrihan ta. Tungog kay partially nagtuman siya sa kasuguan, partially nga di nagtahod siya sa ginikanan, partially nga din imo makita nagsunod siya sa napulo kasugo, partially nga nagahalad siya sa temple, imo makita nakabaton siya sa bendisyon sa Dios. Pero ang problema nga dako, ang bendisyon nangin Dios siya kabuhi. Muna siling pa si isa ka teologyan. Nga hindi nimo mahimo ang gipahimo sa Dios sa imo. Nga ang tanan nga mga butang nga imo nadawat, ibin imo kaugalingon, hinatag man na sa Dios. Kadayon, ano ang hambal sa gitawag Kolosas Kapitulo 3, versikulo 5, guro ni? Okay, ang oras na to. Basahon na to. Magatindog ta. Ang bag-o kag ang daan nga kabuhi. Diini ang kadalok sa daan ni nga kabuhi. Tandaan ta ginyo. Amo na nga balikon nakon, tandaan ninyo. Ang tao nga compassionate, maluluyon, nakabatyag sa pagkinahanglan sa isi katao. Bisan way pa na,
kabati sa pulong sa Dios. Idiyahan na sa Ginoo nga makabati tungod kay may ara sa iya nga kinaiya nga iya sa Dios. Palapakan na to na Ginoo. Ano pasalamatan mo nga makabatyag ka si kumpasyon. Tungkay ang kumpasyon niya built-in nga gitawag iya kapasidad na nga gibutang sa Dios sa imo agon makabatyag ka sa pagkinahanglan sa iba. Sabi mo lang, ano ang kulang sining aton mga leader? Ang kulang is the word compassion. Tungkol kay ang compassion niya, amo na ang kinaiya nga din imo makita. Iya sa Dios, maluluyon siya. Kagdayon, hindi siya makabatas, nga waay siya mahimo sa mga tao nga makaluluoy. Dayon, kung imo tanaw, hindi ka mo maghimo sa immoral nga giliwat, o kung ang bisan mahigko mo, hindi ka mo magsunod sa malaot nga balatyagon sa inyo lawas. Nga, kamo nga mayang people, panahon gani sa youth camp, hindi ka mo magsaluhay, laki kag baye nga isa katulda. Kung ginagipaandaman nga imo makita ya hindi na kinanglan there must be a separation tungod kay imo makita ya amo ning hambal sa Biblia. Do not engage in any sexual activities outside sa blessing of marriage because that is immorality. Kagdayon anong hambal siya? Magunahuna parte sa mga butang. Kag, baskugunta, hindi ka mo magdinalok, kay ang pagkadalok, parihaman sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Entonces, ining rich, young ruler, imo makita, ang masakit, pagsimba sa Diyos-Diyos. Yes, why sa Tiligban nga larawan, why sa San Roque si Abalay, why sa San Vicente si Abalay, pero ang mga butang nga ginhatag sa Ginoo sa iya, ang manggad nga gihatag, iya ginaludhan kagdayon, hindi niya ini mapaiway nga diin gipangayo sa Dios nga ipasurinder sa iya. Imo makita kagdayon siling pa sa mga apostoles kung amo ni Ginoo waay na paano maluwas siling sa Ginoo, hindi ni mahimo sa tao kundi kun ang Dios amo ang magbulig. Nagpaintindi sa dira nga buligan ka sa Dios, tandaan gini mo na. Before ka madula sa sini nga kalibutan, anuman kagagmay kagdagko nga mga butang ang imong giuyatan, hindi na para sa imo, para na sa Dios kag para sa imo isig ka tao. Lapakan nato na Ginoo. Tistingin ninyo ang pagkabanggihatagon. Within sa sulod ninyo, may gitag fulfillment na matabo. May buang ko nga gihatagan, pero imo makita, nagsinggit siya, praise the Lord. Kagdayon ang iya pagsinggit nga praise the Lord. There is something within nga diin, daw gitawag iya nga split of the second na kasiling ko. Kung ining buang, kabalo gani magpasalamat, ayhan pa mga tao nga din, butan, way rason nga di magpasalamat kung siya hatagan sa Diyos. Muna nga, mga muyo ta, na imo makita tandaan na to ni, ini nga mga tao nga nagkinanglan, hindi ini mga tao roaming as an incognito, nga di nagapakuno-kuno, kundi realidad ni nga may pagkinanglan. May pagkinahanglan ang Diyos sa ato.